Nabilog ang mga mata ni Lyle nang may pumukpok sa kanyang ulo. Napalingon siya sa taong may gawa nun sa kanya at malakas niyang sinuntok ito sa muka ng paulit-ulit hanggang sa bumagsak sa sahig. Akala niyo talaga kaya niyo ako mag-ina no? Yan ang malaking pagkakamali niyo. Malik lang naman ang pabor na hinihingi ko Ayaw niyo pang pagbigyan? Halakhak niyang dinampot ang mga alahas at mga perang nagkalat sa sahig. Bagamat pilit na bumangon ang babae at hinablot ang bag na pinaglalagyan niya ng mga pera. Bay, may lakas ka pa talagang bumangon? Lalaban ka pa? Nandidilat ang mga matang ginilitan niya ng leeg si Criselda at napapangising tinitignan lamang ito habang naghihingalo. Sinindihan niya ang sigarilyo at humithit. Binubuga pa niya ang usok sa 2 taong nakamulagta sa kanyang harapan. Pera lang ang habol ko sa'yo. Sa katunayan nakakadiri kang matanda ka Amoy lupa ka na. Pwe! Maya-maya'y hinila niya ang mga duguang katawan at isinilid sa malaking maleta. Tinungo niya ang sasakyan, dala ang mga bangkay ng 2 tao. Habang nagmamaneho'y tumutulo pa ang dugo na nagbumula sa sugat niya sa noo. Ngunit hindi niya yun iniinda. Ang importante sa kanya ay ang pera at alahas na nakuha. Napahinto si Laide sa pagmamaneho, malapit sa abandonadong gusali. May taong naghihintay sa kanya roon at ibinaba ang 2 malaking maleta na agad namang kinuha ng taong nakasuot ng itim na jacket. Ikaw nang bahala dyan. Panlaman din yan sa sikmura. Nanlaban Kaya yan ang inabot nila. Hindi ko naman gustong patayin Kaso tinaktan ako kaya napikon ako. Kaya't yan ang inabot ng walang hiyang mag-inang yan. Baka may nakakita sa ginawa mo. Sus, kahit kailan talaga wala kang bilib sa akin. Walang nakakita, malinis ako magtrabaho. Ikaw nang bahala sa mga buwisit na yan at nilinisin ko lang yung mga kalat ko. Pinaharurot ni Laide ang sasakyan habang humihit-hit ang sigarilyo. Napangisi pa ito habang sumasagi sa kanyang isipan kung paano niya pinatay ang mag-inang Criselda at Dali. Nadat na ni Dali na binubugbog ni Laide ang kanyang ina. Halos kalahati ng edad ng ina ang agwat sa nobyo nito. 32 si Laide habang ang ina'y 62. Pinalampas ni Dali ang inis sa lalaki. Dahil nakikiusap ang kanyang ina, nahiya na lamang silang 2. Kaya't paminsan-minsan na lamang si Dali bumibisita sa ina. Ganun na lamang ang galit ng dalaga kay Laide, sapagkat alam niyang hinuhututan lamang ito ang ina. Hindi nga siya nagkamali sa kanyang hinala nang madatna na sinasaktan ni Laide ang inang si Criselda. Pinipilit ng lalaki na isalin sa pangalan ni Laide ang ari-arian ng matandang babae. Ngunit hindi pa rin ito ginawa. Ang gusto ni Laide na kahit kalahati ng mana ay ipangalan sa kanya dahil matagal-tagal na rin silang nagsasama. Mahigit 2 taon na rin ang kanilang relasyon ngunit hindi pa nagagawa ni Criselda ang kanyang nais kahit palagi niya itong kinukulit. Kung tutusin, sukang-suka na ako sa yung matanda ka Kung di lang talaga kailangan, hindi ako magdidisang 2 taon na makasama ka. Ngayon mapapakinabangan ko na rin ang pera at bahay mo. Ang damot mo Kaya nararapat lang sa inyo yan ang anak mong maldita. Nanlilisik pa ang mga mata ng lalaki na makikita sa replika ng salamin habang tinutungo ang bahay. Yan ang kinahantungan ng mga taong matitigas ang ulo. Nakakapagod magbait-baitan sa'yo, tanda. Hindi kagwapuhan si Laide, ngunit malakas ang karisma sa mga byuda at matatandang babae dahil sa hubog ng kanyang katawan. Bagamat may mga marka ng mga tigyawat sa muka, ay hindi yun alintana ng mga babaeng may katandaan na kapag siya'y nagsasalita na. Mabilis niyang napapahulog ang loob ng mga babae dahil sa taglay niyang matamis na dila, samahan pa ng baritonong boses. Madalas ang nakakarelasyon niya ay mga may edad. Nakikilala niya mga ito dahil isa siyang dance instructor sa ballroom. Nagpahinga si Joy sa paglalakad dahil sa pananakit ng kanyang mga kasukasuan. Malayo-layo na rin ang kanyang nilakad
upang maghanap ng trabaho na maaari niyang pasukan. Pudpud na rin ang swelas ng luma niyang sapatos at sumisilip na rin ang hinalaki ng daliri niya sa paa. Ang hirap maghanap ng trabaho, lalo na't hindi pa ako nakapagtapos ng kolehiyo. Hindi naman ako kagandahan at hindi pinalad sa height. Hay nako, kailan pa ba ako makakahanap ng trabaho nito? Sa dinami-dami ng pinasahan ko, wala pang tumatawag. Nakaramdam na rin siya ng gutom, kaya't kumain na siya ng baon niyang biskwit. Pamasahe pa uwi na lamang natira sa kanyang pera, kaya't pinagtisa na lamang niya ang natitira niyang pagkain. Napahinto siya sa pagmuya nang may marinig na tugtog ng musika sa isang karinderya na may mga palamuti pang lobo sa labas. Naku, may bagong bukas yata. Matingnan nga. Inayos niya ang kanyang sarili at dali-daling naglakad patungo ng karinderya. Pangiti siyang pumasok sa pintuan at hinanap ang may-ari ng kainan. Ilang sandali lumabas ito mula sa kusina, bit-bit ang mga putahe. May mga inihaw rin, kaya natakam si Joy nang maamoy yun. Magandang araw po, ma'am. Naghahanap po ako ng trabaho. Baka may bakante po kayo riyan. Kahit anong trabaho po, pwede ako. Oo, meron. Sa katunayan, kailangan ko talaga. Lalo na't kabubukas pa lang ng karinderya. Nagbabaka sakali akong lumago ang negosyo ko rito. Naku, sa amoy pa lang po ng niluto ninyo, natitiyak ko maraming bibili rito. Kung gusto mo, magsimula ka na ngayong araw. May kasama ka na rin si Elsa. Siya nag-iihaw. Huwag kayong mag-alala sa ibang putahe. Ako talaga ang nagluluto. Lalo na ang libreng sopas para sa mga customer natin. Talaga po ba, ma'am? Maraming salamat po. Kailangan ko po talaga ng trabaho. Sige, kukuha muna ako ng apron mo, ha? Para naman matulungan mo na si Elsa dyan sa paghahanda ng mga gagamitin natin. Walang pagsidla ng tuwa si Joy na matanggap siya sa trabaho. Hindi na niya pinalampas pa yun kahit tagahugas siya ng pinggana. Unang araw pa lamang ng pagbubukas ng karinderya ay marami na ang kumakain. Kinulang ang libreng sopas dahil sa sarap nito. Maging si Joy hindi mawari ang lasa ng mga niluluto ni Tina, lalo na ang espesyal na sopas. Kakaiba ang pagkaluto nun sa mga putahe na kanyang natikman dahil sa sobrang sarap nito. Maraming salamat po talaga sa inyo, Ma'am Tina. Hindi ko po sukat akalain na dito lang pala ako makakahanap ng trabaho. Tsaka, isang sakay lang po ako mula rito pa uwi ng bahay. Pasensya ka na, ha? Kasi napasaba ka agad sa dami ng tao. Huwag kayong mag-alala. Kapag lumaki tong karinderya natin, magdadagdag ako ng tao. Inabutan ni Tina sina Joy ng 200 sa unang araw ng kanilang trabaho. Bukod sa kanilang sweldo, ay may tip pa silang natanggap sa kanilang amo. Alas 9 na nagsara ang kanilang karinderya na dapat sana'y alas 7 lamang ng gabi dahil dinagsa ng customer ang karinderya. O paano? Bukas uli, ha? Siguro dapat mga alas 7 nandito na kayo para naman maaga tayong makapagbukas. Walang problema po, ma'am. Maraming salamat po ulit. Tapos na nilang iligpit at hugasan ang lahat ng gamit. Habang papauwi nakasalubong ni Joy si Laide sa daan patungo ng karinderya. Sir? Sa karinderya ho ba ang punta ninyo? Sarado na po kasi kami. Ikaw ang bagong tauhan dyan sa karinderya. Hindi naman ako kakain May pupuntahan lang ako malapit dyan. Ay, pasensya na po. Akala ko kasi customer. Tumango-tango ang lalaki. Sabay na tumalikod habang humunguya pa ito ng bubble gum. Napabuntong hininga si Joy at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa paradahan ng tricycle. Nang makarating sa bahay, ay patakbong tinungo ni Joy ang silid ng ina't kapatid. Nag-alala na rin si Aling Belen dahil alas 9 na ng gabi ay hindi pa siya umuwi. Nay! Natanggap po ako sa trabaho kaya ginabi po ako. Eto nga binigyan pa kami ni Ma'am Tina ng 200 dahil unang araw pa lamang ay ubos na agad ang mga panindang ulam. Talaga ate?
Baka naman pwede akong sumideline dyan. Kahit pagkatapos ng eskwela, pandagdag lang sa baon tsaka matrikula. Nako, huwag na. Tapusin mo na ang pag-aaral mo. Tsaka, walang makakasama si nanay dito kung gagabihin ako sa pag-uwi. May trabaho na ako, kaya huwag ka na mag-alala pa. Ganoon na lamang ang kasiyahan ni Joy nang yakapin sa tuwa ang ina. Nag-aalala na rin siya sa kalusugan ng inang si Aling Belena dahil lumalapad na rin ang katarata nito sa kanang mata. Ngunit naglalabada pa rin ito upang itaguyod ang pag-aaral nila ni Gino. Matapos magpalit ng damit, ay agad na nakatulog si Joy dahil sa pagod. Malakas ang hilik nito na naririnig pa ni Gino sa kabilang kwarto. Pambihira naman tong si ate oh. Ang lakas ko makahilik. Daig pa ako ah. Tinakpan na lamang ni Gino ang tenga gamit ang unana. Sa gayon ay makatulog pa siya dahil maaga pa siyang papasok ng paaralan kinabukasan. Hindi na nakapagkolehiyo si Joy matapos na makagraduate sa senior high school. Madalas na rin kasi nagkakasakit si Aling Belena kaya't naawa na siya sa ina. Pinagpahinga niya ito sa paglalabada dahil nagka-pneumonia. Kaya't kinakailangan makainom ito ng gamot bago pa lumala ang sakit nito. Oh, ito ang baon mo, bunso. Tipirin mo na muna yung 100. Makakaluwag-luwag din tayo kapag nagkasahod na ako. Huwag ka mag-alala ate. May natitira pa naman akong pere sa pagbabarter sa terminal. Iwan mo na lang yan kay nanay. Pambili niya ng merienda. O siya, mauna na ako. Nay, inumin mo ang gamot mo ha. Huwag ka magpapagutom. Tumango si Aling Belen at tinapik ang pisngi ng anak. Maagang naging solong magulang si Aling Belena, kaya tinaguyod niyang mag-isa ang pag-aaral ng mga anak. Namatay ang kanyang asawa sa engkwentro ng mga rebelde laban sa mga sundalo. Ngunit maging ang mga sibilyana ay nadamay sa panahong yun dahil biglaan ang labanan malapit sa palayan. Nagkataon na napadaan ang mga sundalo at hindi alam ng mga magsasaka na sa kabilang kalsada ay naroon din ang mga rebelde. Nagpalitan ng putok. Ilan sa magsasakay tinamaan ng balang pinakawalan ng mga rebelde laban sa mga sundalo. Kabilang na roon si Mang Rene na binawian ng buhay. Pagdating ni Joy sa karinderya ay nakabukas na ito. Naroon na si Tina na abalang nagluluto. Good morning po, Ma'am Tina. Naku, ako na po magmamarinate ng mga karne. Ang aga nyo naman. Maaari naman po akong pumasok ng 6:00. Ayos lang, wala pa namang masyadong gagawin eh. Isa pa gusto kong ako mismo ang magluluto. Nakasanayan ko na rin kasi. Tinuro pa ng lola ni Inay ang recipe na to. Sige po, Ma'am. Ihahanda ko na lamang po ang mga pinggan sa mesa. Ilang sandali dumating na rin si Elsa at nagsimula na magsiga ng apoy sa uling. Napapansin rin niya ang ilang mga taong napapadaan sa karinderya at nagtatanong kung may naluto na ba. Agad niyang kinausap ang mga customer at ipinaghain ng almusal. Ito po ang libreng sopas ninyo, sir. Kahango lang po niyan. Agad na hinigop ng lalaki ang mainit na sopas. Maya-maya'y parami na ng parami ang mga kumakain kaya't hindi na magkamayaw si Joy sa pag-aasikaso sa mga tao. Maging si Tina ay tumutulong na rin matapos nitong makapagluto. Tila walang kapaguran si Tina. Bagamat 40 na ang edad, ay tila 30 pa lamang ito dahil sa bata itong tingnan. Kailangan na talaga natin magdagdag pa ng 2 tao na makakatulong sa atin. Oo nga po, Ma'am. Dumadami na kasi ang ating mga customer. Ayon sa kwento ni Tina kay Joy, na nakapangasawa ito ng dayuhan. Mahigit 5 taon rin silang nagsama. 80 na ang dayuhan. Ngunit bago pa man ito namatay, ay iniwan ito ang ari-arian kay Tina. Kaya't naisipan niyang bumalik ng Pilipinas at magnegosyo na lamang. Isang adobo at apritada nga. Dagdagan mo na rin ng 2 inihaw at 2 kanin. Sige po, sir. Napapangiti si Joy dahil sa dami ng order ng lalaki. Sa isip niya ay napakasiba nito at nakalimang mangkok pa ng libreng sopas. Ma'am, yung lalaki pong nakaupo sa dulo, nakalimang mangkok na po siya ng sopas. Hindi kaya tayo malulugi sa kanya?
Hayaan mo na. Dinamihan ko naman ng sabaw. Marami pa naman sa kaldero. Magluluto na lang ulit ako kapag naubos yon. Sige po, ma'am. Ihahatid ko na po ito sa kanya. Para sa akin na ba yung sopas na yan? Napakasarap kasi. Luto na ba yung dalawang inihaw na in-order ko? 5 minutes na lang po, sir. Medyo hilaw pa po kasi. Ang tagal naman. Dali mo na rito para makain ko na. Ayoko ng sunog ha. Sige po, kukunin ko na lang. Napaisimid si Joy nang tumalikod sa lalaki. Nagagalit pa ito kapag hindi nasusunod kaagad ang ipinag-uutos. Wala pang 1 minutong nailapag ni Joy ang dalawang inihaw sa mesa. Ay ubos na kaagad yun ng lalaki. Ay, grabe namang katakawan. Kumurap lang ako, ubos na agad. Makaalis na nga rito. Baka maubos din ang isang kalderong sopa sa kanya. Sambit ni Joy sa kanyang isipan na. Nagpatuloy na lamang siya sa paghahain sa ibang mga customer. Napansin niyang lumabas ng karinderya si Laide, ngunit hindi pa ito nagbabayad. Kaya't patakbo niya itong sinundan upang singilin. Sir, hindi pa po kasi kayo nagbabayad. 350 po yung bill ninyo. Ilista mo na lang. Sabi mo sa may-ari. Naku sir, hindi po pwede. Ikakaltas po yun sa sweldo ko pag nagkaganon. Bayaran mo ang kinain mo. Buisit ka. Ang sabi ko, ilista mo na lang. Gusto mo bang tamaan sa akin? Nandidilat pa ang mga mata ng lalaki habang inaambaan ng suntok si Joy. Napatras ang dalaga dahil sa takot kay Laide. Ngunit ang isang kamay niya ay dumampot ng baso. Sakaling suntukin siya nito, ibabato niya ito sa basagulerong customer. Ang dami mong in-order pero wala ka naman pong pambayad. Hindi maaari yun, sir. Umalis ka nga sa harapan ko. Bago ko babasagin yung pagbumuka mo. Pinagtitinginan na sila ng mga tao at naiinis na rin ang mga ito sa maangas na lalaki. Lumabas mula sa kusina si Tina at nilapitan ng dalawang nagtatalo. Sige na, Joy. Ako na rito. Hugasan mo na lang ang mga pinggan. Ako na ang kakausap sa kanya. Sige po, ma'am. O ano na naman ba ang problema mo? Ang aga-aga mainit na naman yung ulo mo. Pati tauhan ko pinag-iinitan mo. O sinisingin ako ng abnormal na katulong mo eh. Gago ka ba? Natural, hindi ka niya kilala. At huwag kang magpakilala na magkapatid tayo. O sige na, bayaran mo na ang kinain mo. Ibang usapan na dahil negosyo to. Buisit, mukha ka talagang pera. Magbayad ka na lang para hindi ka na pagtinginan ng mga tao. Paismid na dumukot ng 500 si Laide at ibinigay kay Tina bago ito lumabas ng karinderya. Lumapit si Tina sa dalaga at sinabihan nito na nagbayad na ang lalaki sa kanya. Ang dami po kasi niyang kinain, ma'am. Tapos, ilista ko lang daw. Huwag ka na mag-alala. Siningil ko na siya. Kaya kapag may mga customer na katulad niya, sabihan niyo lang ako. Ako na ang bahala sa kanila. Tumango si Joy at bumalik na sa paghuhugas ng pinggana. Habang si Elsa ay abala sa pagpapaypay ng mga inihaw at natatawa na lamang sa kwento ni Joy sa kanya. Hindi talaga may iwasan na may ganyang klase ng customer. Ang dami ng kinain pero ayaw magbayad. Mabuti nga't napansin mo siya bago makaalis. Sa kanya pa lang tila mauubos na ang libreng sopas Loko-lokong tao na yun 1 linggo pa lamang. Ngunit paraminan ng parami ang mga putahing niluluto ni Tina. Ayon na rin sa dami ng mga customer. Dinudumog ang karinderya ni Tina dahil sa libreng sopas at lettuce. Bukod pa ron ay mura pa ang mga putahe. Ma'am, sakaling kailangan niyo po ng tulong, pwede ko po kayong tulungan sa pagluluto. Kaya ko na to. Pero magdadagdag ako ng tao para may mag-aasikaso sa mga customer. At tutulong sa inyo ni Elsa. Lumalago na rin kasi tong karinderya Hindi na kaya ng 2 tao lang. Baka may kakilala ka. Ipasok mo rito. Sige po. Tamang-tama. Si Myra nakaklase ko noon. Nagtanong sa akin ng nakaraang araw. Aba, sabihan mo siya. Para makapagpahinga naman kayo ni Elsa.
Bukas na bukas po, sasabihin ko sa kanya. Tsak na magiging masaya yon. Palaging nag-overtime sa trabaho si Joy. Lingguhan ng kanilang sahod at malaki-laki ang ibinibigay ni Tina sa kanila. Basta't masipag lamang at hindi reklamador sa trabaho. Wow, ate! Ang daming grocery ah! Aba, may ensimada pa na paborito ko. Napadaan kasi ako sa sari-sari store, kaya naalala ko kayo ni nanay. Alam kong paborito niyo ang ensamada. Tsaka, bumili rin ako ng gamot at vitamins ni nanay. Nasa na ba siya? Maagang nakatulog ate. Mabuti na raw ang pakiramdam niya. Bukas sasamahan ko siya sa follow-up check-up niya sa doktor. Ay, oo nga pala. Oh, etong pamasahin ninyo. Tsaka, may sobra na yan para pang merienda ninyo. Ay, grabe! Yayamanin na tayo ngayon ah. Loko-loko, 500 yayamanin agad. Dati kasi 100. Halos 1 linggo ko pang tinitipid eh. O siya, iligpit mo na tong pinamili ko. Pagod ako. Gusto ko na matulog. Ako na ang bahala sa mga dala mo. Tatapusin ko lang itong sinusulat ko. Magpahinga ka na rin dyan. Hindi pa dinadalaw ng antok si Gino. Kaya't matapos ang kanyang mga takdang aralin, ay pinandar niya ang radyo upang makinig ng balita. Ayon sa balita, ilang buntis at mga bata nang nawawala. Ngunit wala pang nakakaalam kung sinong nasa likod ng kidnapping. Sa Karatig Baryo lang yun ah. Sana naman huwag nang umabot dito sa amin. Napakadelikado na talaga ngayon. Bato't matanda, wala na talagang kawala sa mga taong masasama. Kinuha niya ang tsako na palagi niyang ginagamit sa pag-iensayo ng martial arts. Ibinigay pa yun ng kanyang tiyo Ramona sapagkat kinahiligan nito ang arnis at tsako. Ang tiyo rin ang nagturo sa kanilang magpipinsan kung paano gamitin ang mga yon sapagkat idolo nito sina Jackie Chan at Jet Li. Kailangan ko na ulit mag-ensayo ng self-defense. Mas mainam na maging handa kaysa naman sa walang alam. Kinaumagahan napadaan si Gino sa karinderya na pinagtatrabaho ng kapatid sakay ng tricycle. Maaga pa lamang ay marami na ang pumipila, kaya't ang karinderya ay unti-unting lumaki hanggang sa naging restaurana. Dinadayo na rin yun ng mga taong naninirahan sa Karatig Baryo. Napapadalas na rin ang pagpunta ni Laide sa kainan. Ngunit sa araw na yun ay may kasama itong babae na may katandaan. Ano ba yan? Ang sagwang tignan? Akala talaga nila sila lang ang tao. Dito pa talaga nagsusubuan at naglalambingan. Yung babae parang teenager lang ha. Tapos, ang lalaki may kakapalan ng mukha. Akala mo naman kung sinong gwapo. Pinutakte naman ang pimple marks ang pisngi. Bumalik na naman yung lalaking yan dito. Nako, bantayan mo yan ha. Baka lumabas naman ng walang bayad. Nako, di mangyayari yon. Hindi ko talaga siya tatantanan. Oh, ito, luto na ang inihaw na order nila. Dalhin mo na sa kanilang mesa. Bago pa lang gamin yan, kasama ang mamasang niya. Ay, oo nga no. Parang lola na niya ang kasama niya. May jowa na, may lola pa. Age doesn't matter. Mapapasana all ka na lang talaga. Napabuntong hininga si Joy at lihim na natatawa habang lumalapit sa mesa ni Laide. Napatigil lamang ang mga ito sa paglalambingan nang nilapag ni Joy ang kanilang order sa mesa. Good noon po. Ito na po ang order ninyong inihaw. Tsaka andito na rin po ang free na sopas. Mamaya dagdagan mo yung sopas ko ha. Gusto ko kasi maraming sabaw para may lakas ako mamaya. Sige po sir. Ilang kaldero po ba? Ilang mangkok po ang kaya ninyong ubusin? Basta! Dalhan mo na lang ako rito pag naubos to. Umalis ka na nga. Naririndi ako sa pagmumukha mo Lihim na napaismid si Joy nang tumalikod. Halos maduwal pa siya nang hinalikan ng lalaki sa labi ang babaeng kasama nito. Sa hinuha niya ay mahigit 60 na ang edad nito. Ew! Kala mo naman kagwapuhan kung makaasta. Ang pangit din naman. Feeling pogi ang matching. Joy, kasama mo na ba ang kaibigan mo? Mamaya po ma'am. Mga alauna raw po siya pupunta rito. May inasikaso lang po kasi siya kanina. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala.
Mga alas 6 tayo magsasara mamaya. Meron kasi kung pupuntahang importanteng meeting. Ganun po ba, ma'am? Sige po, isasalin ko na lang po yung sopa sa isang kaldero para mahugasan ko na po yung malalaking kaldero at kaserola. Kayo na muna ang bahala rito ha. Magpapahinga lang ako sa kwarto. Kapag dumating ang kaibigan mo, sabihin mo na lang na pwede na siya mag-umpisa ngayon. Ikaw na ang bahala magturo sa kanya kung anong gagawin. Walang problema po, ma'am. Sige po, magpahinga na po kayo. Kami na ni Elsa ang bahala rito. Ilang sandali narinig ni Joy na naguhurumentado na naman ang lalaking kanyang kinaiinisan. Kaya't kumuha siya ng malaking mangkok at inilagay sa mesa ng lalaki. Ito po, sir, ang libreng sopas ninyo. Sigurado akong hindi kayo mabibitin. Iniinsulto mo ba ako? Bakit ang laki-laki ng mangkok na yan? Ay, hindi po. Sa katunayan, nireserve ko po yan sa'yo. Kagaya ng sinabi mo na dapat may lakas ka mamaya. Kaya ayan, hindi ka mabibitin. Yung adobo at apritada, dagdagan mo! Kung ano-anong kinukuda mo riyan, bilisan mo! Ang kupad-kupad mo kumilos! Okay po, sir. Pinapanalangin ni Joy na sana'y mabilaukan si Laide. Hindi nga siya nagkamali. Biglang humarang sa lalamunan nito ang karne nang higupin nito ang sopas. Halos hindi na ito makahinga dahil sa hawak-hawak pa nito ang lalamunan. Hinahampas ng kamay ng kasama nitong babae ang likod ni Laide. Sa gayon ay lumabas ang bumara sa lalamunan ng lalaki. Hay nako, bunga yan ng katakawan. Diyos ko, mas pumangit talaga siya lalo. Hoy, tulungan natin. Baka mamatay pa yan dito. Patakbong tinungo ni Elsa ang kinaroroonan ng kanilang customer at malakas na pinukpok ang batok nito. Subalit hindi pa rin ito magawang mailabas ang karne. Lumapit si Joy at ilang ulit na hinambalos ang likod ng lalaki gamit ang hawak nitong tray. Ilang sandali pa'y tumilapon ang karne. Ay, grabe. Hindi man lang inuya, nilunok lang. Ikaw! Ikaw babae! Gusto mo talaga akong patayin, no? Hala siya, hindi kaya. Ikaw na nga tong tinutulungan, ikaw pa tong galit. Hindi kasi matatanggal ang bumara sa lalamunan mo kapag hindi nilakasan. Magpasalamat nga ho dahil nailuwa pa yung karne. Kung hindi, baka natuluyan ka na. Ay, totoo po yan, sir. Gusto mo bang dagdagan na sopas para mahimasmasan ka? Huwag na! Aalis na kami ng girlfriend ko rito! Lihim na napangiti si Joy sapagkat sinadya niya talagang lakasan ang paghampas sa likod ng kinaiinisang lalaki. Sa parang yun ay makaganti man lamang siya. Namumula pa ito dahil maging ang ibang mga customer ay natatawa sa nangyari kay Laide. Sobrang arte. Pa-impress na sana napunta pa sa disgrasya. Ay nako, nakakatawa talaga siya. Mas lalo talaga siyang pumangit. Nakita mo ba ang mukha niya? Halos lumuwa ang mata niya. Ay, sandali. Nakabayad na ba sila? Ah, oo. Inabutan ako ng pera ng kasama niyang babae. Hindi kaya diskarte lang niya yun para hindi siya ang magbabayad? Natatawa na lamang si Elsa sa sinabi ni Joy. Ilang sandali na aninaw ni Joy na pumasok sa karinderya ang kaibigan niyang si Myra. At palinga-linga pa ito na animoy may hinahanap. Kaya't sinalubog niya ito at sinabihan ng kaibigan na maaari na ito magsimula sa trabaho. Agad na nagligpit ng mga pinagkainan si Myra. Habang si Joy ay nagsimula ng maghugas ng mga pinggana. Napakunot ang kanyang noo nang makita ang sangkap ng sopas na maihalin tulad sa balintataw ng tao o hayop. Hindi yun nahiwa. Sa hinuhan niya'y nakalimutan lamang yung hiwain at agad na inilagay sa sopas. Mata siguro ito ng baka. Ayon na rin sa special recipe na sinasabi ni Ma'am Tina. Pinagwalang bahala na lamang yun ni Joy at nagpatuloy na sa kanyang ginagawa upang maaga silang makatapos. Labis ang kasiyahan ni Myra dahil sa wakas ay magkasama sila ni Joy sa trabaho. Bagamat nakakapagod man dahil dinadagsa ng mga tao ang karinderya, ay mas mainam na yon dahil mabait naman ang kanilang amo.
Ang nooy maliit na karinderya lamang ay lumago at naging restaurant na ito. Nadagdagan ng 3 pang kasama sina Joy. Ngunit parami din ang parami ang nababalitang nawawala sa mga karatig baryo. Ginabi sa pag-uwi sina Gino kasama ang 2 pinsan na kasing edad nito. Nanggaling sila sa computer shop dahil may proyektong tinapos. Napahinto sila sa paglalakad nang mapansin na may humarang na kotse sa kanilang harapan. Nakaramdam ng kaba si Gino at ang 2 pinsan nito. Naalala ng binatilyong dala niyang tsako sa tuwing gagabihin siya sa pag-uwi. Mga tol, alam niyo bang daan papuntang San Jose? Malayo pa ho rito ang San Jose. Diretso nyo lang po yung daan, sir. Ganun ba? Ang Sitio Bantod. Wala pong sitio banto dito sa baryo. Baka nagkakamali po kayo ng daan. Napansin ni na Gino na may 2 lalaking bumaba sa itim na kotse. Wala silang nakitang plaka, kaya't kinabahan na sila. Marahang binuksan ni Gino ang bag upang kunin ang tsako dahil sa kahinahinalang kilos ng mga lalaking kanilang kausap. Wala ring dumaraang ibang tao sa oras na yon. Ang tsako ay kahoy sa magkabilang dulo, habang sa gitna ay kadena. Ilang sandali biglang sinakal ng isang lalaki si Greg, kaya't agad na binunot ni Gino ang tsako mula sa kanyang baga. Lumabas rin ang kotse si Laide upang ipasok ang mga binatilyo sa sasakyan. Ngunit malakas siyang hinampas ni Gino gamit ang tsako, dahilan na tamaan ito sa mukha. Lintik kang bata ka! Sino kayo? Anong kailangan nyo sa amin? Huwag nang marami pang tanong kung ayaw nyo masaktan pa. Kinuha ni Laide ang samurai sa loob ng kotse at pangisipa itong lumapit sa binata. Lingid sa kalaman ng mga ito na ang 3 magpipinsan ay maalam sa martial arts. Muling hinampas ni Gino ang kamay ng lalaki na may hawak ng patalim dahilan na mabitiwan niya ito. Tinadyaan siya ni Gino sa sikmura dahilan na mabuwal si Laide mula sa kinatatayuan nito. Napakatapang mong bata! Mahuli lang kita pag ihiwa-hiwalayin ko yung katawan mo! Kayo palang mga salarin. Hindi ako papayag na isa sa amin na mabiktima nyo. Patpatin man ang katawan ni Gino, ngunit maliksi itong kumilos katulad sa 2 niyang pinsan. Nanimoy nakikipagpatintero sa mga kalalakihang sumusugod sa kanila. May takip na mga itim na maskara ang mga mukha ng mga lalaki, kaya't hindi nila ito nakikilala. Bumunot ng baril si Laide, ngunit maliksing tumalon si Gino, tinadyakan muli ang kamay ng lalaki, dahilan na nagngingit-ngit ito sa galit. Sumampa si Gino sa ibabaw ng kotse at paulit-ulit na sinipa ang panga ng kanyang kalaban, dahilan na magmumog ito ng sariling dugo. Ganon din ang pakikipagpambuno ng 2 niyang mga pinsan sa 2 lalaking sumusugod sa kanila. Nasugatan si Greg sa tagiliran dahil sinaksak siya ng lalaki. Ngunit malakas na hinambalo siya ni Gino sa ulo ng tsako dahilan na bumagsak ito sa lupa. Dinampot ni Gino ang baril na tumilapon at itinutok yun sa mga lalaking gustong dumukot sa kanila. Habang lumalakad patras kasama ang sugatang si Greg at Mark. Huwag kayo lumapit! Kung ayaw nyo iputok ko to sa inyo! Matapang ka talagang bata ka! Lumayo kayo sa amin! Hindi ako magdadalawang isip na patayin kayo! Nagtangkang lumapit si Laide, ngunit kinalabit ni Gino ang gatilyo ng baril at pumutok yun. Tinamaan sa balikat ang kasamahan ni Laide, kaya't napagpasahan ng mga lalaki na bumalik na lamang sa kotse. Ilang sandali pa'y pinaharurot nila ang sasakyan at lumayo sa kinaroroonan ng mga binatilyo. Tinanggal ni Laide ang maskara sa kanyang mukha. Malaki ang natamo niyang pasa sa kaliwang mata at dumurugo rin ang kanyang ulo. Buwisit na batang yun Unang beses ako nakainkwentro ng ganong katapang na binatilyo. Muntik pa tayo mapatay nun Namimilipit sa sakit ang kanyang kasama dahil sa bumaong bala sa balikat nito. Nanginginig ang mga kamay ni Gino na nabitiwan ng barela. Dahil sa putok ay nakaagaw yun ng atensyon sa mga taong naroon sa computer shop. Malayo-layo na yun ngunit bumalik ang mga binatilyo upang humingi ng tulong upang malapatan ng pangunahing lunas si Greg. Tulungan niyo po kami! May sugat po ang pinsan ko!
Agad na tinulungan ng mga tao si Greg at tumawag ng ambulansya si Mang Nestor na may-ari ng computer shop. Ipinagbigay alam din nila sa mga otoridad ang muntik ng pagdukot sa kanila. Samantala, pumarada ang itim na sasakyan sa tapat ng malaking mansyon. Inalalayan nila ang sugatang kasamahan na papasok ng bahay. O ano nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang mga itsura nyo? Ayop na binatili yung yun. Muntik na kami mapatay. Ang lakas ng loob na kalabanin kami. May dala ba kayo para sa mga lulutuin ko bukas? Nakikita mo bang itsura namin, ha? Eh di wala. Kami pa nga ang bugbog sarado sa mga binatilyong yun eh. Eh paano na yan? Wala akong maluluto dahil wala kayong dala para sa akin. Ang lalampan nyo naman. Ang lalaki ng katawan ninyo. Dinaig pa kayo ng mga bata. Wala na rin makakain at maiinom na sariwang dugo sina amang at inang. Ngayong araw lang to. Minalas eh. Bukas, dodoblehin kung dadaling ko rito. Inilabas ni Tina ang mahaba niyang dila patungo sa sugatang lalaki. Animoy sinipsip niya ang sugat nito. Maya-maya'y lumabas ang bala, dahilan na makahinga ito ng maluwag. Lahi sila ng mga aswang. Konti na lamang sa kanilang natitira dahil tinutugi sila ng mga tao. Kaya't palipat-lipat sila ng tirahan at pinoprotektahan ng bawat isa. Gumagamit ng baril si Laide, ngunit nag-iingat siyang hindi sila masugatan o matamaan ng bala dahil matagal maghilom ang kanilang sugat dulot ng tanso. Ngunit makakayanan naman nilang hawakan yun. May natitirang karne pa naman dyan eh. Pagkasahin mo na lang. Hay nako, ewan ko sa'yo. Kung ano-ano kasi yung inaatupag mo. Hoy, Tina. Baka nakakalimutan mong kapatid mo ako. Hindi mo ako utusan. Hindi ako nakakalimot. Pero ikaw ang kapatid na kapag kumilos palaging may bayad. Tumalikod si Tina dahil sa inis sa kapatid. Tinungo niya ang kusina at doon binaling ang inis kay Laide. Hiniwa niya ang tiyan ng babaeng buntis at dinukot ang sanggol sa tiyan nito. Tinadtad niya ang sanggol dahil yun ang gagamitin niyang sahog sa gagawin niyang sopas. Nasisiguro kong maaga mauubos ang mga paninda ko dahil sa kamangmanga ng kapatid kong yun. Sinipsip ng babae ang utak ng sanggol upang pakalmahin ang sarili. Tanging ang babaeng buntis na biktima na lamang ang natitirang karne na magiging putahe sa kanyang restaurant at natitiyak niya ang kukulangin yun kinabukasan. Lumapit si Elsa sa kanya at tinulungan siya sa pagtadtad ng mga karne. Isa ring aswang si Elsa na pinagkakatiwalaan ni Tina. Konti ang magiging putahe natin bukas. Hatiin mo na lang ang mga karning lulutuin natin. Sige ate. Ako na ang bahala rito. Ay nako, puro kapalpakan ng ginagawa ni Laide. Wala nang ginawang maayos ilang araw na. Naapektuhan ang negosyo ko eh. Maging ang pagkain ng mga kasamahan natin. Paano ba naman? May ibang pinag-aabalahan. Bukod sa utos mo'y nakikipaglampungan sa mga matatandang babae para makahuthot ng pera. O siya, magpapahinga na muna ako. Sumasakit ang ulo ko sa lalaking yun. Agad na umalis si Tina sa kusina at nagpahinga sa kwarto. Habang tinatadtad ang mga karne, ay gayon na lamang ang paglagok ni Elsa ng sariwang dugo sa baso. Hindi nakauwi ng bahay sina Gino at Mark dahil binantayan nila si Greg sa ospital. Kahit papano'y laking pasasalamat nila sa tiyuhin dahil sa pagturo nito ng martial arts ay nailigtas nila ang kanilang mga sarili mula sa mga taong gustong dumukot sa kanila. Gayon na lamang ang pag-alala ni na Aling Belen at Joy dahil maghahating gabi na'y wala pa si Gino. Magkasama nilang tinungo ang bahay ng mga tiyuhin at pinagtanong kung naroon ba si Gino. Wala rin sina Greg at Mark, kaya't natitiyak nilang magkasama ang tatlo. Ilang sandali pa'y may naaninaw silang mga tanod kasama si Kapitana na paparating sa kanilang kinaroroonan. Agad ay pinagbigay alam ni na Kapitan ang nangyari kina Gino. Tumungo silang mag-ina sa ospital at doon nadatna nilang natutulog sa sahig sina Gino at Mark
habang si Greg ay nasa kama. Bunso, kumusta ka? Ano bang nangyari sa inyo? Pinag-aalala mo kami ni nanay eh. Ate, ayos lang ako. Kaso itong si Greg may saksak eh. Pero ayos na naman ang kalagayan niya, sabi ng doktor. Bakit naman kasi umuwi kayo ng gabi eh? Dapat 6:00 nasa bahay ka na. Tingnan mo, muntik pa daw kayo madukot sabi ni Kapitan. Oo ate, mabuti na lamang dala ko yung tsaku ko kaya nakaligtas kami. Hindi ko nga sukot akalain na mabibiktima kami ng 3 lalaki. Malalaking katawan nila. Tsaka, parang nakita kong may tattoo sa braso yung isang lalaki. Parang ahas na may sungay. Napunit kasi yung damit niya eh. Hay nako, ayun si nanay, iyak ng iyak ko. Ayoko pa sanang isama kaso nagpupumilit na puntahan ka namin. Di naman namin maiwan si Greg dito sa ospital. Kaya napagpasya namin bukas na lang umuwi. Umagulgul na niyakap ni Aling Belen ang anak. Maging ang mga magulang ni Mark at Greg ay naroon na. Simula ng araw na yun ay pinag-ibayo ng mga kapulisan ang pagbabantay sa mga kalsada na maaaring daanan ng mga salarin. Gayon na lamang ang inis ni Tina dahil madalang na lamang ang kanilang pambibiktima dahil naging mainit sila sa mga kapulisan. Tanging ang karne ng baka at baboy na lamang ang kanyang ginagawang putahe sa panahong yun. Ngunit hinahanap-hanap pa rin ang kanilang mga suki ang dating niluluto ni Tina. Maging ang kanilang mga kalahi ay nahihirapan na rin sa hindi pag-inom at pagkain ng karne ng tao. Dahil sa pangyayaring yun ay nagrereklamo na ang karamihan sa kanilang mga suki. Kaya't nag-isip ng paraan si Tina kung paano siya makakakuha ng karne ng tao. Gayong bantay sarado ang mga alagad ng batas. Kagaya ng kinagawian ay palaging nauna sina Tina at Elsa sa restaurant. Minsan doon na natutulog ang dalawa dahil may kanya-kanyang kwarto ang mga ito sa likod ng restaurant. Si Tina ang nagtitimpla ng mga putahe. Sa gayon ay isinasalang na lamang ni Elsa ang mga niluluto sa apoy at hindi na masyadong mapagod sa dami ng lulutuin. Initin mo na lang ang sopas mamaya. Uuwi ako para makapagpahinga. Ikaw na muna ang bahala rito ha. Sige po ate, ako na ang bahala rito. Magpahinga ka na at ilang araw ka na rin hindi nakatulog ng maayos. Paano ba naman kung iaasa ko lang lahat kay Laide? Pati tayo magugutom. Nangihina na sina amang at ina. Maging sila naaapektuhan na dahil wala tayong nakukuhang karne ng tao. Pagpasok ni Myra sa karinderya ay nadatnan niyang nag-uusap ang dalawa. Maya-maya nagsidatingin na rin ang iba pa nilang kasamahan. Kaya't agad siyang pumasok sa kusina at inihanda ang lahat ng mga pinggan at basong gagamitin. Ipinalam niya kay Tina na hindi papasok si Joy dahil na-ospital ang kapatid nito. Bumalik ng mansyon si Tina at nadatnan niya si Laide na aalis. Oh, saan ka na naman pupunta? Ayusin mo na muna ang itsura mo at huwag kang lalabas ng bahay nang hindi ka pa magaling. Dahil sa kamangmangan mo, naging mainit tayo sa mga pulis. Minalas lang kami. Hindi na mauulit yun. Sugod ka kasi ng sugod nang hindi nag-iisip eh. Akala ko ba malinis ka kung magtrabaho? Kasing lampa mo rin ng mga tao mo. Alam mo, ang ingay mo. Isang beses pa lang naman kami nabubulilyaso Ang dami mo ng satsat dyan. Kaya maghahanap muna ako ng ibang mauutusan. Dahil naging matumal na ang benta ko sa restaurant. Hinahanap-hanap ng mga suki ko ang dating putahing niluluto ko. Abala sila Myra sa pag-aasikaso sa mga customer, maging ang kanyang mga kasamahan. Naiwan sa kusina si Elsa na nooy patuloy na nag-iihaw ng mga karne. Hindi napansin ni Elsa na pumasok ng kusina si Myra. Isinubo nito ang sariwang karne at palinga-linga na ininumang baon nitong dugo na isinilid sa bote. Pinahid pa nito ang dugo na tumulo sa kanyang baba at muling itinago ang bote na naglalaman ng dugo sa ilalim ng kabinet. Ganoon na lamang ang pagkabigla ni Myra nang makita ang ginawa ni Elsa. Nagkubli siya sa kurtina upang hindi siya mapansin ni Elsa. Ilang sandali pumasok sa banyo si Elsa
Kaya't dali-daling tinungo ni Myra ang kabinet at kinuha ang bote na may lamang likido. Naamoy niya ang lansa nito. Hindi siya nagkakamali na sariwang dugo yun. Narinig niya na may paparating, kaya't dali-dali siyang umalis sa kusina at bumalik sa pag-aasikaso sa mga customer. Myra, maaari bang kumuha ka ng 1 galon ng toyo sa stockroom? Naubos na pala rito. May paggagamitan lang ako. Mababanag ang pagkaaligaga sa mukha ni Myra na tumungo sa stockroom. Dali-dali siyang pumasok roon. Pagkakuha ng toyo ay mabilis niyang tinungo ang pintuan. Ngunit bago pa man siya nakalabas ng pinto, ay laking gulat niya na naroon na sa kanyang harapan si Elsa na nakangisi. Nakita mo ba ang toyo, Myra? Tumangu-tango si Myra, ngunit mababanag ang takot sa mukha nito. Napaatras si Myra dahil sa nanilisik ang mga mata ni Elsa na nakatitig sa kanya. Namilog ang kanyang mga mata nang makitang may bitbit itong patalim na panghiwa sa karne. Bago pa man siya makahingi ng tulong, ay malakas na itinarak ni Elsa ang patalim sa ulo nito. Kumurap-kurap pa ng 2 beses ang mga mata ni Myra bago bumulagta sa sahig at nagkalat ang malapot na dugo. Hindi ako tatanga-tanga para hindi ko malaman ang ginawa mo. Ang pagkakamali mo lang ay isa kang pakialamera. Lumabas ng stockroom si Elsa na tila walang nangyari. Kinandado rin niya ang pinto. Sa gayon ay walang makalam na naroon ang walang buhay na si Myra. Oras ng uwian, ngunit hindi napapansin ng kanyang mga kasamahan na lumabas ng restaurant si Myra. Kaya nagtanong ang isa nilang kasama kay Elsa kung nasaan na ito. Ay, hindi pa ba siya nakabalik? Kanina nagpaalam kasi sa akin na aalis. Ang sabi niya may pupuntahan lang daw saglit, kaya pinayagan ko naman. Umuwi na lamang ang mga empleyado matapos na may ligpit ang lahat ng mga gamit. Maliban kay Elsa, na palagi nagpapaiwan sa restaurant dahil siya ang pinagkakatiwalaan ni Tina sa pera. Sinarado niya ang mga pintuan at sinimulan ng tadtarin ang katawan ni Myra. Isinilid niya sa malaking icebox upang hindi ito mahalata na karne ng tao. Ang ulo'y inilagay niya sa plastik. Agad niyang nilinis ang bodega na tila walang krimen na naganap. Kailangan pa naman namin ng sariwang dugo at lamang loob ng tao. Tamang-tama, ikaw ang kasagutan sa aming gutom. Ilang sandali bumukas ang pintuan. Batid ni Elsa na si Tina yon dahil ito lamang ang may hawak na susi ng restaurant bukod sa kanya. Oh, ano yung hawak mo? Bakit parang abala ka yata rito? Oh, itong ulo. Paborito ni na inang at amang. Pakialamera kaya pinatay ko na lang. Baka may nakaalam sa ginawa mo, ha? Sa susunod, huwag kang pumatay rito. Nilinis ko na ang lahat at walang bahid na dugo sa paligid. Isa pa, tinadtad ko na ang katawan niya at lulutuin na lang natin bukas. Dadalhin na lang natin kina amang ang mga kamay at paa. Itong utak, baka gusto mo sa'yo na. Huwag na. Gagawin ko munang sopas yan. Nagrereklamo na kasi ang mga customer dahil umiba na raw ang lasa ng luto natin. Pakuluan mo na lang ang mga karne. Tsaka siguraduhin mong wala kang naiwang bakas dyan, ha? Sunugin mo ang mga gamit ng babaeng yan para hindi tayo mabisto. Hindi ako katulad ng kapatid mong puro kayabangan ng pinaiiral. Sinabi ko sa mga tauhan natin na lumabas ng restaurant si Myra, tapos hindi na bumalik. Basta siguraduhin nyo lang na walang makakaalam ng sekreto natin. Alam mo namang ito lang ang paraan para tayong mabuhay. Maagang pumasok ng trabaho si Joy. Sa dalay nakasalubong niya si Aling Maria at hinahanap mo ito ang anak. Hindi ito umuwi kagabi galing trabaho. Hindi po ako pumasok kahapon dahil nasa ospital po kami ni Inay. Ipagtatanong-tanong ko po sa aking mga kasamahan kung nakita nila si Myra. Mangiyak-ngiyak ang ginang sa paghahanap ito sa anak. Kahit may katigasan ng ulo si Myra,
ay hindi naman ito nagagawang hindi umuwi ng bahay. Pagdating ni Joy sa pinagtatrabahuhan, ay agad niyang tinanong sa mga kasamahan kung nakita ba ng mga ito si Myra. Ngunit hindi alam ng mga ito kung saan ito pumunta. Lumabas kahapon. Nagpaalam nga sa akin na babalik naman daw siya kaya pinayagan ko. Hindi ko akalain na hindi pala siya bumalik rito hanggang sa kami ay magsara na. Naku, saan kaya yun nagpunta? Nag-aalala na si Aling Maria sa kanya. Baka may kinatagpo. Kahapon kasi napansin ko na parang aligaga siya eh. Tapos yun, nagpaalam siya sa akin na aalis saglit. Wala naman siyang nabanggit sa akin na may boyfriend siya. Pero may nanliligaw sa kanya. Baka tinahanan na siya. Naku, wag naman sana. Humihikbing naguhugas ng mga pinggan si Joy. Ilang sandali nahulog ang kutsara, kaya't dinampot niya ito. Napansin niya na may ilang beads sa sahig. Naalala niya na gawa sa kulay berde na beads ang pulseras ng kanyang kaibigan. Dinampot niya yun at hinanap pa ang ibang beads sa sahig. Oh, anong hinahanap mo riyan? Wala, nahulog kasi tong kutsara, kinuha ko lang. Huwag ka nang mag-alala, uuwi rin yung kaibigan mo. Alam mo naman na may pagkapila yang si Myra, di ba? Parang hindi nga makafocus sa trabaho. Napansin ko kasing panay tingin sa cellphone niya nun. Oo, may katigasan ng ulo nun. Pero hindi naman yung naglalayas. Baka na-inlove na talaga ang kaibigan mo, kaya hindi niya sinasabi sa'yo ang lahat ng ganap niya sa buhay. Malungkot ay pinagpatuloy ni Joy ang paghuhugas ng mga pinagkainan. Ngunit sumasagi sa kanyang isipan kung bakit nagkalat ang mga beads na napigtas katulad sa pulseras na pagmamayari ni Myra. Ilang araw ang lumipas, ngunit wala pa ring balita sina Joy sa pagkawala ni Myra. Lahat ng kamag-anak, kaibigan at kakilala pinagtanungan na nila. Ngunit walang sino man ang nakakaalam kung saan siya naroroon. Ipinagbigay alam na rin ng kanyang pamilya sa mga kapulisan dahil isang linggo na itong nawawala. Hindi kaya isa siya na biktima ng mga mandurukot, ate? Gaya ng muntik na kami makidnap. Yun nga ang ikinakatakot ko, bunso. Pero wag naman sana. Alam mo, ate, narinig ko sa balita na maaaring ibinibenta ng mga mayayamang pamilya ang mga laman loob ng mga biktima. Kapalit ng mga organs ay limpak-limpak na pera. Tsaka yung dinudukot ng mga kababayan naman, ginagamit upang magbuntis. Tapos yung sanggol, binibenta sa mga dayuhan. O di kaya sa mga mag-asawang hindi kaya magkaanak. Sana nagtana na lang sa nobyo niyang si Myra. Huwag lang mangyari sa kanya ang pinagsasabi mo. Kaya ikaw, ate, mag-training ka ulit ng self-defense. Di ba magaling ka sa arnis? Dati yon, pero ewan ko lang sa ngayon. E di mag-ensayo ulit tayo. Matutuwa si Tio Ramon kapag may makakasparing na naman siya ulit. Sige, pag may panahon ako, sa susunod na day off ko na lang siguro. Hindi natin alam kung kailan susulpot ang masasamang loob na yan. Kaya kahit papano, madepensa natin ang sarili natin sa panahon ng kagipitan. Gusto pa sanang matulog ni Joy dahil day off niya nung araw na yon. Bagamat pinilit siya ng kapatid na pumunta sa bahay ng kanilang tiyo. Pinsan si Tio Ramon ng kanilang ama. Nadat na nilang nagtuturo ito ng martial arts sa mga bata ng libre sa tuwing araw ng linggo. Isa siyang guro sa PE. Ngunit nakahiligan niya ang martial arts, kaya nasisiyan siya magturo sa mga kabataan. Umanga pa rin si Tio Ramon sapagkat kahit papano'y maliksi pa rin kumilos sa magkapatid. At kailangan lamang na mag-ensayo upang mas lalong gumaling ang mga ito. Naku, pasimple ka lang, ate. Pero ang galing mo pa rin sa arnis. Ay, parang kinakalawang na nga ako eh. Sus, kinakalawang na ba yun? Kung hindi ka nabundulang van, edi sana nung high school, ikaw ang representative sa arnis. Si Tio pa naman ang nagtuturo. Natitiyak ko mananalo ka. Pero ayaw ng tadhana. Nasayang lang ang pag-iensayo ko dahil sa walang modong driver ng van na yon. E di pagpatuloy mo ngayong magaling ka na. Tsaka magaling ka na naman eh. At malakas pa yung mga binti mo. Hindi ka napilay. Binting stainless? Hay naku, iba ang galaw ko noon kumpara ngayon. Kaya nawalan na talaga ako ng gana, bunso.
Pero ngayon kailangan mong bumalik sa martial arts. Hindi lang dahil sa palaro sa eskwelahan, kundi makaligtas sa mga taong halangang kaluluwa. Dumidilim na kaya nagpaalam na ang magkapatid kay Tiyo Ramona. Ganun na lamang ang tuwa ng tiyuhin ang bumisita ang mga pamangkin sa kanya. Madalas ay inaabutan niya ng pera si Gino sa tuwing pumupunta ito sa kanya. Kaya't ganun na lamang ang pasasalamat ng pamangkin dahil laking tulong yun sa kanyang pag-aaral. Nakaramdam ng gutom ang magkapatid kaya tinungo nila ang bakery malapit sa isang hotel. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada, ay naninaw ni Gino ang isang lalaki na may tattoo sa braso na ahas na may sungay. Muling sumagi sa kanyang isipan ng lalaking muntik nang dumukot sa kanila. Magkatulad ang guhit sa kanilang mga braso. Nakasando lamang ang lalaki sa oras na yun. Bakat ang matipuno nitong katawan. Ate, tignan mo yung lalaking yun, oh. Yung lalaki na may kausap na babae. Yung tattoo sa braso niya, katulad sa tattoo ng kidnapper na muntik na dumukot sa amin. Naaninaw ni Joy na pamilyar ang mukha ng lalaki na itinuturo ng kapatid. Hindi siya nagkakamali na yun ang lalaking kanyang kinaiinisan na palaging kumakain sa restaurant na kanyang pinagtatrabahuhan. Siya? Kidnapper? Mas daig pa ang holdupper kung kikilatasin lang pagmumuka eh. Siya yung lalaking magulang na ayaw magbayad sa restaurant. Kahit ang daming ino-order. Aba, ibang babae naman ang kausap Kaso matanda pa rin. Bahagyang napalingon sila ay sa kinaroroonan ng magkapatid. Kaya't biglang yumuko ang dalawa. Naanimoy may hinahanap sa kanilang baga. Ilang sandali pinaharurot ng lalaking sasakyan sa kayang babaeng kausap nito. Sigurado ka bang siyang dumukot sa inyo? Parehong-pareho kasi yung tattoo niya eh. Tapos yung hubog ng katawan, magkasinlaki rin sila. Puro matatandang babaeng nakakaresyo ng hinihinalang kidnapper na yan. Hindi kaya isa lang ang pakay niya? Ang magkapera? Sa bagay, mukhang pera naman talaga siya. Hindi nga imposible. Manmanan natin siya. Baka may kinalaman siya sa pagkawala ni Myra. Kailangan natin maghanda. Natitiyak kong may masamang hangarin talaga ang lalaking yan. Pabalik-balik ng istasyon ng pulis si Ali Maria. Ngunit wala pa ring balita tungkol sa pagkawala ni Myra. Maging si Joy tumulong na rin sa paghahanap sa kaibigan. Buhat ng pinaghihinalaan na ni Joy si Laide, ay muling dinala ng dalaga ang kanyang foldable army stick. Sa unang tingin ay simpleng maliit na stick lamang yun. Ngunit kapag pinindot na ang dulo ay humahaba ito. Pinagawa pa yun mismo ng kanyang tiyo Romana at iniregalo pa sa kanya nung siya ay nasa high school. Dahil sa parehong pagkahilig sa arnis. 9:00 na ng gabi. Kaya nagligpit ng mga gamit at naglinis ng restaurant sina Joy. Marami-rami na rin mga basura. Kaya kinuha niya ang 3 supot upang itapon sa labas. Hindi inaasahan na sasabit ang isang garbage bag sa nakausling pako sa mesa. Kaya't napunit yun at nagsilaglagan ng lamang basura. Nandilat ang mga mata ni Joy nang matagpuan ang ponytail na pagmamayari ni Myra, maging ang shoulder bag nito. Kay Myra to Pero bakit nandito pa ito kung umalis nga siya? Lumapit si Elsa sa kanya. Ngunit maagap niyang naisilid ang mga gamit ni Myra sa garbage bag. At tanging ang mga plastik na laman ang nadatna nitong nagkalat sa sahig. Naku, hinay-hinay lang. Bakit hindi ka nagpatulong kay Lino? Ayos lang naman. Tsaka tapos ko na ang mga gawain ko. Oo siya, ako na magmamap dito. Itapon mo na lang ang mga yan. Hindi may paliwanag ni Joy ang kabang naramdaman. Sumasagi sa kanyang isipan na may kakaibang nangyari sa kanyang kaibigan at hindi ito nakipagtanan. Diyos ko, ano ba talagang nangyari sa'yo, Myra? Magparamdam ka naman upang malaman kong totoo. Nang marating ang pinagtatapunan ng mga basura, ay agad niyang kinuha ang mga gamit ni Myra. Naroon sa loob ng bagang wallet ng kaibigan na nagpapatunay na hindi ito umalis sapagkat naroon pa ang pera nito. Kailangan kong tuklasin kung anong totoong nangyari. Marahil ay may matinding lihim sa likod ng kanyang pagkawala.
Hinayaan na lamang ni Joy ang mga gamit ng kaibigan sa basurahan sapagkat kapag kinuha niya yun ay malalaman ni Elsa na kinukutuban na siya ng masama. Nakalimutan ni Elsa na sunugin ang mga gamit ni Myra, kaya naisipan na lamang niyang itapon ito sa garbage bag at inisip na hindi naman yun mapapansin ng kanyang mga kasamahan dahil na rin sa abala siya sa paghahanda ng lutuin. Ilang beses niya nang inutos kay Laide na sunugin yun, ngunit madalas ding nakakalimutan ng lalaki. Lumabas sila ng restaurant maliban kay Elsa dahil doon na ito natutulog at maagang gumigising dahil ito ang tumutulong sa pagluluto kay Tina. Binuksan ni Joy ang kanyang baga, ngunit wala doon ang kanyang pitaka, kaya bumalik siya sa restaurant. Bahagya siyang napahinto sa paglalakad nang maninaw ang isang itim na sasakyan. Iniluwa nito si Laide, ang lalaking kanyang kinaiinisan. Ano kayang ginagawa ng taong yan sa restaurant sa ganitong oras? Nagkubli si Joy sa basurahan. Ilang sandali na aninag niya na may binaba itong 2 sako at binuhat yon papasok ng restaurant. Pinagbuksan siya ni Elsa at nag-uusap pa ang mga ito. Maya-maya'y lumabas din kaagad ang lalaki at muling bumalik ng sasakyan. Akala ko ba hindi nila kakilala ang lalaking yan? Bakit sa kilos nila tila matagal na silang magkakakilala? Joy, anong ginagawa mo dyan? Bakit parang daga ka nagtatago sa basurahan? Naiwan kasi ang pitaka ko sa locker, ma'am. Bakit hindi ka pumasok para kunin yun? Hindi na siguro, ma'am. Naalala ko may mga barya pa naman akong natira. Sige po, ma'am. Bukas ko na lang po kukunin ang pitaka. Hindi maikubli ang kabang naramdaman ng dalaga sapagkat ang nooy maamong mukha ni Tina ay napalitan ng animoy nakakasindak. Nanilisik ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Mahigpit siyang hinawakan sa braso, kaya tumindi ang kabang naramdaman ng dalaga. Lumapit din si Laide sa kanilang kinaroroonan at pangisi pa siya nitong tinitigan. Bakit hindi ka pa umuwi? Siguro nagmamanman ka upang magnakaw, no? Ha? Hindi Sige na, Joy. Pumasok ka na sa restaurant. Kunin mo na ang pitaka mo. Hindi na hubale. Aalis na po ako. Akmang tataligot si Joy, ngunit sinenya sa ni Tina ang kapatid na pigilan ng dalaga. Kinaladkad nito patungo sa restaurant si Joy, kaya't gano'n na lamang ang pagpupumiglas nito. Hindi sinasadyang nabuksan ang cellphone ng dalaga at aktong sa numero ni Gino ang otomatikong nadayal. Hello, ate? Hello, ate? Anong nangyayari sa'yo? Aray! Aray, bitiwan mo akong lalaki ka! Hello, ate? Nasaan ka? Ano ba nangyayari sa'yo? Kinabahan si Gino nang marinig ang boses ng kapatid sa kabilang linya. Kaya naisipan niyang lumabas ng kanilang bahay at sunduin ang kapatid sa pinagtatrabahuhan nito. Hindi niya na ginising pa ang ina, sa gayon na hindi na ito mag-alala pa. Kinuha niya ang tsako at tinungo ang barangay. Ngunit tanging si Mang Doming at Luis na kagawad lamang ang naroon. Manong, parang nasa panganib po ang ate ko. Maaari niyo po ba akong samahan sa pinagtatrabahuhan niya? Narinig ko kasi sa kabilang linya na humingi siya ng saklolo. Pakiusap po, tulungan niyo kami. Naiiyak na sambit ni Gino. Humingi ng tulong at sinamahan naman siya ng 2 kagawad. Sakay ng motorsiklo'y tinungo nila ang restaurant kung saan nagtatrabaho si Joy. Huminto sila sa poste. Nakita nila na may sasakyan na nakahinto sa gilid ng restaurant. Ngunit hindi niya nakita ang kapatid. Sigurado po ako. Parang may kumakaladkad po sa ate ko eh. Wala naman po yung pupuntahan bukod sa restaurant na pinagtatrabaho niya eh. Baka nandito lang po sa paligid si ate. Mag-aalas 11 na yun kaya wala nang napapadang sasakyan at mga tao. Samantala, hinahawakan ni Laide si Joy sa buhok habang kinakaladkad papasok ng restaurant. Bakit ba kasi ang kulit-kulit mong babae ka? Aray! Bitiwan mo ako! Nasasaktan ako!
Ma'am Tina, kilala niyo po bang lalaking yan? Aray! Kapatid niya ako, bakit? Kapatid? Ano gagawin niyo sa akin? Para kasing hindi lang pita ang gusto mong kunin eh. Batid ko nagmamanman ka, taghihinala ka na. Naghihinala saan? Wala akong alam sa sinasabi mo. Bitiwan mo nga ako! Binalibag ni Laide si Joy, kaya't napasubsob siya sa sahig. Paulit-ulit siyang tinadyakan ng lalaki habang humingisi pa ito sa tuwing nakikita siyang namimilipit sa sakit. Naaninig ni Joy na matalim na nakatanaw lamang sa kanya sina Elsa at Tina habang sinasaktan siya ni Laide. Kuyom ang kamaong pilit na bumangon ni Joy at dahan-dahan niyang binuksan ang baga at kinuha ang foldable na arnis. Ma'am Tina, Elsa, tulungan niyo ako! Sa ikinikilos mo kasi, Joy, parang may nalalaman ka na eh. Alam mo namang ang pinakaayaw ni Ma'am Tina, ang mausisa, di ba? Wala akong alam sa sinasabi mo, Elsa. Hindi naman ako nanguusisa. Hindi ako bulag para hindi ko makita na kinalkal mong laman ng basurahan. Sa palagay ko'y may nakita ka doon. Kaya't ganyan ka na lang kung maghalongkat ng mga gamit sa kusina kanina. Nagkakamali ka, Elsa. Hindi naman ako naghahalongkat ng kung ano-ano. Ay naku, kasalanan mo naman kasi Elsa eh. Ilang beses kong sinabi sa'yo na sunugin mo ang lahat ng mga gamit para walang makakita. Inutos ko yun kay Laide. Nakalimutan daw kunin. Hindi ko sukat akalain na naroon pa pala sa basurahan. Magturuan pa talaga kayong dalawa? O siya, dispatchahin mo na yan para wala na tayong problema. Muling sinabunutan ng lalaki si Joy at iniangat ang kanyang ulo. Walang ano-ano'y pinindot niya ang dulo ng arnis stick at bigla yung humaba. Tinusok niya ang tiyan ni Laide at hinambalo sa maselang parte ng katawan nito ng paulit-ulit. Ganun na lamang ang paghawak ni Laide sa kanyang pagkalalaki dahil sa naramdamang sakit. Aray, buwis kang babae ka! Babasagin mo pa talaga ang itlog ko Wala namang pakinabang yan eh. Kaya dapat basagin katulad sa pagmumukha mo. Napatras ang lalaki dahil nagulat ito sa ginawa ni Joy. Maging si Tina at Elsa hindi makapaniwala sa galing nito sa arnis. Hinihingal na tumayo si Joy at hinambalos muli ng arnis ang maangas na lalaki. Ganun na lamang ang pagsangga nito habang umaatras. Masasaktan mo nga ako, ngunit pinapagod mo lamang ang sarili mo. Hindi ka na makakaligtas pa rito. Aray! Anong ginawa ninyo sa kaibigan ko? Saan niyo siya dinala? Hay nako, Laide, ang laki ng katawan mo, pero bakit parang dadaigin ka pa ng babaeng yan? Tumahimik ka nga dyan kung ayaw mong matamaan sa akin. Sumampa si Joy sa mesa at malakas na tinadyakan sa panga ang lalaki. Dahilan para magsilaglagan ang kanyang mga ngipin at mabuwal sa kinatatayuan nito. Tumalsik pa ang dugo nito sa bibig. Dumampot ng kutsilo si Elsa at ibinato yun kay Joy. Ngunit maliksi itong hinampas ni Joy gamit ang arnis. Hindi ko sukat akalain na matapang ka pala, Joy. May angking galing ka rin pala pagdating sa arnis. Kaso nga lang hindi uubray ang galing mo dahil hindi ka na makakalabas pa rito ng buhay. Umapalakpak pang sambit ni Tina. Sa pagkakataong yun ay nasisiguro ng dalaga na hindi nga nagtana ng kaibigan, kundi dinukot o di kay namatay na ito, kagaya ng sinabi ng kanyang kapatid. Mga walang hiya kayo! Ano ang ginawa ninyo sa kaibigan ko? Kahit malaman mo man, wala ka na magagawa pa dahil hindi mo na siya makikita pang muli. Ang sama-sama ninyo! Mga wala kayong awa! Hindi na umuubra ang awa kapag kami at ang mga kalahi namin ay nakakaramdam na ng gutom. Napigtas ang tali sa isang sako. Ganun na lamang ang pagkagulat ni Joy nang makita ang dugo ang ulo ng isang lalaki. Hindi na ito makilala
dahil halos madurog na ang laman sa mukha nito sa tinamong sugat. Bakit pinatay niyo sila? Ano ang kasalanan nila sa inyo? Wala naman silang kasalanan, kundi laman sila ng sikmura. Pagkain ng mga yan. Ang nakakatuwa pa'y maging kayong mga tao ay nasasarapan sa karne ng kapwa ninyo. Natatawa pang sambit ng babae habang nakikita ang takot sa mukha ng dalaga. Umaagos na ang mga luha sa pisngi ni Joy. Hindi rin siya makapaniwala na tinadtad ni Elsa ang isang bangkay sa kanyang harapan. Halos masuka siya ng hilahin ni Elsa ang bituka ng lalaking bangkay. Ang puso nito ay takam ng inuya ng babae. Ibig sabihin, sila ang niluluto ninyo? Tumpak! Magiging katulad ka rin nila. Kung hindi ka lang kasi pakialamera, hindi mo to aabutin. Akmang babangon si Laide. Ngunit biglang tumalon si Joy mula sa mesa at bumagsak sa ulo ng lalaki bago lumipat sa kabilang mesa kung saan naroon ang mga kaldero. Ganun na lamang ang pamimilipit sa sakit ng lalaki nang maapakan ng dalaga ang kanyang mukha na nagdulot ng pinsala sa ilong nito. Namilog ang mga mata ni Joy nang makitang nagbago ang mga mukha ni na Elsa at Tina. Animoy naging mga taong lobo ang mga ito dahil tinubuan ng mayayabong na balahibo ang kanilang mga mukha. Tinubuan rin ng matutulis na pangil at mga ngipin at mga tengay lumapad. Mga aswang kayo! Hindi magtatagal isa ka na rin sa magiging putahing lulutuin ko. Kaya huwag mo nang pagurin pa ang sarili mo sa pagtakas. Dahil wala ka nang kawala! Inilabas ng aswang na si Tina ang mahabang dila nito upang ipulupot kay Joy. Gayun din ang ginawa ni Elsa. Ngunit maliksing tumalon-talon si Joy sa mga mesa upang makailag sa dalawang aswang. Muli siyang lumundag at naapakan niyang muli ang tiyan ni Laide. Halos lumuwa ang mga mata nito dahil sa sakit. Hoy! Nayuyupi na muka't katawan ko sa pinagagagawa nyo! Mga buwisit kayo! Animoy lasing na bumangon si Laide. Ngunit malakas na tumama ang kaserola sa kanyang mukha nang sanggay ni Joy ang dila ng dalawang aswang na lumalapit sa kanya. Bumagsak si Laide sa sahig at nahilo sa lakas ng pagkasapok sa kanyang mukha. Isa-isang binabato ni Joy ang mga kaserola at pinggan sa dalawang aswang na sumusugod sa kanya. Ganoon na lamang ang pagngit-ngit sa galit ng mga ito. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakatakas! Walang tutulong sa'yo rito! Mamatay man ako, pero sisiguraduhin kong mapapagod at mahihirapan din kayo sa pagpatay sa akin. Dinampot ni Joy ang kutsilyo at ibinato yun patungo sa aswang na si Elsa. Nailagan yun ng aswang, kaya't napangisi ito sa kanya. Muli siyang binato ni Joy ng ulong putol. Nailagan na naman itong muli. Ngunit sa pangatlong beses ay muli siyang binato ng dalaga ng kutsilyo. Sa pagkakataong yun ay namilog ang mga mata ni Elsa nang bumaon sa sentido nito ang patalim. Akala mo talaga maiilagan mo pa yan, ha? Ipararanas ko rin sa'yo ang kamatayan katulad sa sinapit ng mga taong pinaslang ninyo. Bumulagta si Elsa sa sahig nang bumaon sa kanyang ulo ang kutsilyo. Tumalon ang aswang na si Tina sa kinaroroonan ni Joy, kaya't tumakbo ang dalaga patungo sa kristal na pintuan, kung saan tanging yun lamang ang hindi natatabunan ng roll-up. Hindi niya yun magawang buksan dahil wala ang susi. Kinalampag niya ito at tinadyakan, bagamat hindi pa rin niya kayang buksan. Naririnig ni Gino ang ingay ng mga kasirola at binabasag ng mga pinggan mula sa loob ng restauran. Madilim ang paligid at tanging ang ilaw sa poste lamang ang nagsisilbing liwanag. Bagamat ilang di pa lamang ang layo nun sa restauran. Lumapit si Gino at ang dalawang kasamahan nito sa pintuang kristal. Dooy tumambad sa kanilang paningin ang humihingi ng tulong na si Joy. Pilit na binubuksan ni Gino ang pintuan, ngunit hindi niya yung kayang buksan.
Mang Luis, tulungan po natin si ate. Nasa panganib po siya. Hindi makapaniwala ang dalawang kagawad nang maninaw ang lumalakad na animoy lobo na papalapit kay Joy. Maging si Gino'y natakot sa kahantungan ng kanyang kapatid. Muling tumakbo si Joy palayo ng pintuan upang hindi siya mahuli ng aswang na si Tina. Paulit-ulit na hinambalos ni Mang Luis ang pinto gamit ng kanilang batuta upang mabuksan ito sa pamamagitan ng pagbasag. Ngunit nahirapan sila dahil makapal yun. Naisipan ni Mang Luis na humingi ng tulong sa mga kapulisan, kaya't agad siyang tumawag sa estasyon ng pulis. Sa kasamaang palad ang nakatanggap ng tawag ay yaong kakilala ni Tina na ipinagpalit ang katapatan sa salapi. Kaya't wala itong ginawang aksyon at hindi ipinaalam sa mga kasama nito ang tungkol sa paghingi ng tulong ng kagawad. Binaba nito ang telepono at muling bumalik sa kanyang pagkakape. Humingi ka pa talaga ng tulong sa mga kaibigan mo? Pero maging sila magiging putay sa restaurant ko. Isa kang malaking hangal. Walang tutulong sa inyo. Dahil ang mga alagad ng batas na inaakala mong kakampi ay tinapalan ko na ng salapi para manahimik. Hindi lahat ng tao ay halangang kaluluwa katulad mo. Hindi lahat ng tao ay matatapalan ng salapi ang kanilang dignidad. Walang kasamaan na nananaig. Yun ang akala mo. Naipatayo ko ang restaurant na ito dahil sa limpak-limpak na salapi. Ang daling masilaw ng mga tao sa pera. Kaya nga nagagawa naming makakuha ng pagkain nang walang nakakahuli sa amin, di ba? Dahil yun sa mga taong mukhang pera! Akala ko'y mabuti ang hangarin mo. Yun pala'y peke ang pinapakita mong malasakit sa aming mga mahihirap. Hinangaan kita dahil sa pagiging mabait mo sa mga bata at namumudmud ka pa ng pagkain sa mga batang lansangan. Yun pala, isa kang mapagkunwari. Huwad! Muling sumampa si Joy sa mesa at hinambalos ng arnis ang aswang na si Tina. Ngunit nahawakan ng aswang ang arnis. Kasabay nun ay binalibag nito si Joy. Dahilan na bumagsak ang dalaga sa katawan ng walang malay na si Laide. Hindi ako papayag na magpatuloy ang kasamaan ninyo. Yun eh kung mapipigilan mo pa ako. Papatayin kita! Tingnan mo ang ginawa mo kay Elsa, walang iya ka! Pinatay mo ang pisang ko! Tumayo si Joy at naapakan niyang muli ang mukha ni Laide. Ganun na lamang ang ungol ng lalaki. Dahil halos bugbog sarado na ang kanyang katawan sa paulit-ulit na pag-apak at paghahambalos sa kanya. Muling sinugod ni Joy ang aswang na si Tina. Ngunit naaktuhan siya ng aswang at binitin siya pataas. Lumalapat sa kanyang balat ang matatalim na kuko nito. Dahilan na makaramdam siya ng hapdi. Pasensya ka na. Dahil dito na magtatapos ang buhay mo! Ilang sandali na palingon ang aswang sa pintuan nang biglang mabasag yun. Pumasok si Gino kasamang dalawang kagawad upang tulungan si Joy. Hoy! Bitiwan mo kapatid ko! Hayop ka! Paulit-ulit siyang hinambalos ni Gino gamit ang tsako. Natatakot may tinulungan siya ng dalawang kagawad na labanan ng aswang. Kaya't nabitiwan ito ang dalaga. Huwag ka mag-alala ate. Humingi na kami ng tulong sa mga kapulisan. Sila ang dahilan ng pagkawala ni Myra, bunso. Mga aswang sila. Maging ang mga taong napapabalitang nawawala ay ginagawa nilang pagkain at iniluluto rin nila dito sa restaurant. Umalis na tayo rito bago pa tayo malapa ng aswang na yan. Narinig nilang may kotseng paparating. Ang akala ni namang Doming at Mang Luis ay mga pulis na yun. Ngunit napailing ang dalawang kagawad nang makita na dalawang kalalakihan ang naroon at tinutukan sila ng baril. Mang Luis, akala ko ba humingi kayo ng tulong sa mga kapulisan? Maging ang Ginoo ay nagtaka dahil walang pulis na dumating. Tinutukan sila ng baril upang pumasok sa loob ng restaurant. Nangangatog ang mga kamay ng dalawang kagawad habang hawak ang mga batuta. Ngunit may nakapangkaldero si Gino sa sahig
at ibinato yun sa lalaki. Dahilan na magkaroon ng pagkakataon si Mang Domeng na hambalusin ng batuta ang dalawang lalaking may baril. Samantala, dinaganan ng aswang si Gino at kinagat ito sa binti. Ganun na lamang ang palahaw ng binatilyo. Paulit-ulit na hinampas ni Joy ang aswang na si Tina sa ulo, kaya't nabaling ang atensyon nito sa kanya. Kung hindi ka magpapahuli, itong kapatid mo na lalampa-lampa na lang ang lalantakan ko! Anong lalampa-lampa ha? Pinulupot ni Gino ang bahaging kadena ng tsako sa leeg ng aswang at hinila ang magkabilang dulo nito, dahilan na mabitiwan siya ng aswang. Halos pumutok ang ugat sa mga mata ng babaeng aswang dahil sa hindi ito makahinga. Papatayin kitang aswang ka! Huwag mo siyang bitawan, bunso, hanggat kaya mo. May kukunin lamang ako. Dali-daling kinuha ni Joy ang malaking kaldero at inilagay yun sa ulo ng babaeng aswang. Tinusok niya sa katawan ng aswang ang mga tinidor at mga kutsilyo. Ganun na lamang ang atungal nito dahil sa nararamdamang sakit. Namnamin mo ang sakit kung paano mo pahirapan ang mga taong pinatay mo. Lalo na ang kaibigan ko. Kinuha niya ang malaking patalim na ginagamit ito sa paghiwa ng karne. Nagpupumiglas ang aswang. Ngunit dali-daling bumalik si Joy sa kinaroroonan ng kapatid. Gamit ng patalim ay tinabas ni Joy ang mga paa at kamay ng aswang hanggang sa maputol ito. Umiiyak na ginagawa yun ni Joy habang naalala ang kaibigang si Myra. Napakasama mo! Pinagkaitan mo ng buhay ang kaibigan ko! Marami pa yung pangarap para sa pamilya niya. Wala kang awa! Galit na tinatadtad ni Joy ang katawan ng aswang hanggang sa tumigil na ito sa pag-atungal. Putol-putol ang mabalahibo nitong paa at kamay ng bitiwan ni Gino. Tumatalsik pa ang dugo nito sa mukha ng binatilyo. Dilat ang mga mata ng aswang na si Tina nang bumulagta sa sahig. Ngayon mo sabihin na kaya kang iligtas ng limpak-limpak na pera na pinagyayabang mo. Kayang dugtungan ng pera ang buhay. Pero hindi nito kayang buhayin ng masamang nilalang na katulad mo. Naaninaw ng magkapatid na nakikipambuno ang dalawang kagawad sa mga lalaking tauhan ni Laide. Muntik nang barilin ng isang lalaki si Mang Domeng. Ngunit maagat na hinampas ni Mang Luis ang kamay ng lalaki gamit ng batuta. Dahilan na mabitiwan ito ang baril. Tatakas pa sana ang dalawang lalaki, subalit pinaputukan sila ni Mang Domeng, kaya't tinamaan ito sa balikat. Lumingon ito kay Mang Domeng. Laking gulat nila na maaninaw na naging hayop ang wangis ng mga lalaki. Paulit-ulit silang pinaputukan ng dalawang kagawad hanggang sa bumulagtamang ito sa lupa. Ate, halika na. Umuwi na tayo. Patay na siya. At saan kayo pupunta? Walang aalis! Lintik, buhay ka pa? Bumangon si Laide na nandidilat ang mapupula nitong mga mata. Unti-unti ring nagbago ang kanyang anyo. Tinubuan din ang mukha nito ng itim na balahibo at naging ganap din itong aswang. Hinablot nito si Gino at hinagis. Umagsak ang binatilo sa bangkay ng aswang na si Elsa. Kaya't binunot ito ang patalim na bumuon sa ulo ng aswang. Lumayo ka sa akin! Isasaksak ko to sa'yo! Akala mo'y natatakot ako sa patalim na yan? Gagamitin ko ba yan na panghiwa sa katawan mo? Subukan mong lumapit. Itutulad kita sa mga kasamahan mo. Biglang tinabig ng aswang ang hawak na patalim ni Joy, kaya't tumilapon ito. Hinihingal na kinaba ng dalaga ang kaldero na nakatakip sa ulo ng aswang na si Tina. Eh dito sa kaldero, matatakot ka na? Tumawa ang aswang nang makita ang kalderong hawak ni Joy. Ngunit nandilat ng kanyang mga mata nang tadyakan siya ni Joy at hambalusin ang kaldero sa mukha ng paulit-ulit. Napatras na lamang ang aswang dahil sa gigil ni Joy at sa lakas ng paghambalo sa kanya. Muli niyang tinabig ang dalaga, kaya't napasandal ito sa dingding. Inamba ang sasakalin siya ng aswang, ngunit naanino ni Joy ang tsaku ng kapatid sa sahig at malakas niya yung hinampa sa aswang na si Laide.
Nakakailag man ito, ngunit tinatamaan naman siya ng dalaga. Nakaramdam na rin ng pagod si Joy, kaya't gumapang siya sa ilalim ng mga mesa upang pansamantalang makapagpahinga. Sige, magtago ka! Parang ang daga na tago ng tago sa pusang paparating! Mahuli lang kita! Babalikin ko yung leeg mo! Tinulak ng lalaking aswang ang mga mesang kanyang nadaraanan. Gusto siyang sugurin ni Gino, ngunit sa tuwing tatayo ang binatilyo, ay kumikirot ang sugat ito sa binti na kinagat ng babaeng aswang. Sinenyasan siya ni Joy na magtago sa kabinet, malapit sa sinasandalan nitong dingding. Sinunod naman yon ng kapatid at sinenyasan siya nito na huwag lumikha ng ingay. Diyos ko, tulungan niyo po kami upang makawala sa aswang na ito. Di hamak na mas malakas siya kaysa sa amin. Naway gabayan po ninyo kami at protektahan. Kayo na lamang po ang bahala sa amin. Napatampal si Joy sa kanyang bibig nang mapansin ang tumutulo na laway malapit lamang sa kanyang pinagkukublihan. Naninaw niyang naroon sa kanyang harapan ang aswang at akmang bubuhati na nito ang mesa. Bago pa man siya makita ng lalaking aswang, ay itinarak niya ang kutsilyo sa paa nito. Agad siyang tumayo at muli niyang hinambalos ito ng tsako. Muli niyang kinuha ang kutsilyo at ginilitan ito ng leeg. Sumirit ang dugo, kaya't napasa po ang aswang na si Laide sa leeg. Ngunit hindi pa rin ito binawian ng buhay. Napakakunat ng buhay mo. Kasing kapal ng pagmumukha mo! Dinampot ni Joy ang arnis na nakapatong sa mesa. Sumampa siya sa mesa at dumundag upang itarak ang pares ng arnis sa mga mata ng aswang na si Laide. Malakas itong umatungal. Hindi magkamayaw ang aswang sa sakit dahil sa natamo niyang mga sugat. Asuray-suray siyang lumakad dahil wala na itong makita. Bumagsak siya sa sahig. May nakausling maliit na kutsilyo roon, kaya't aksidenteng doon tumama ang kanyang noo at bumaon yun sa kanyang ulo. Pasinok-sinok na nakadapa ang lalaking aswang hanggang sa unti-unting binawian ng buhay. Nilapitan ni Joy ang kapatid at mahigpit itong niyakap. Hindi siya makapaniwala na napatay nila ang aswang at ligtas silang magkapatid. Ate, ayos ka lang ba? Oo, bunso, ayos lang ako. Maraming salamat sa inyo. Siguro kung hindi niyo ako pinuntahan, tsak tinadtad na ako ng mga yon. Hindi ko akalain ng mga aswang sila, ate. Akala ko yung mga sindikato lang. Aksidente kong natagpuan ang gamit ni Myra. Kaya naghinala ako na hindi siya lumabas ng restaurant. Ang galing-galing mo, ate. Biruin mo, natalo mo sila. Hindi ko yun magagawa kung hindi dahil sa tulong ninyo. Maraming salamat, bunso. Maaasahan ka talaga. Paano ba yan? Bukas wala ka nang babalikan pang trabaho. Marami namang mapapasukan. May konting naipon naman ako. Kaya yun na lang muna ang gagamitin natin. Halika na. Tumayo ka na riyan. Kaya mo ba maglakad? Kaya ko naman. Kaso nga lang kumikirot ang sugat ko. Medyo malaki. Uwi na tayo. Natitiyak kong hinihintay na tayo ni nanay. Inilalaya ni Mang Doming at Mang Luis si Gino. Pailing-iling na lamang ang mga ito dahil walang pulis na dumating, kundi ang mga tauhan pa ng kanilang kalaban. Napaslang niyo po ba sila, Mang Doming? Kasamaan sila nung lalaking muntik na dumukot sa amin. Hindi ako nagkakamali. Ang tattoo na nakita ko sa braso ng aswang, katulad sa taong muntik na dumukot sa amin. Kaya natitiyak kong isa lang sila. Sana, sa pagkamatay nila, wala nang napapabalitang may dinudukot. Dinala ng dalawang kagawad sina Joy at Gino sa pinakamalapit na klinika upang maipagamot ang sugat ng binatilyo. Tinungo rin ni Mang Luis ang istasyon ng pulis at nagreklamo na wala man lamang rumesponde sa kanila. Bagamat wala raw silang natanggap na tawag, lingid sa kalaman ng ibang kapulisan na ang nakatanggap ng tawag ay tauhan ni Tina na isa palang aswang. Umugong ang balita tungkol sa nangyari sa restaurant. Agad yung ipinasara at dinala ang lahat ng mga bangkay sa morgue na nadatnan sa loob ng restaurant.
Pinaghinalaan ng mga kapulisan ng miyembro ng kulto sina Tina at Laide. Simula nang mamatay ang magkapatid na aswanga, ay wala nang napapabalitang dinudukot sa baryo. Wakas.